angel, Brother Jaime. Okay, we're going to listen to him. Okay, Brother Jaime Vicente. It's your training, okay? There, he's looking at you. Yung mga engkanto po, no? Sa visa ng gamit nito, hindi po kayong, kasi minsan may mga gamit tayo. Pag nagkakamali tayo sa mga engkanto, minsan sumasakit ang ulo natin. Pero dito, hindi po. Iba po yung connection nito sa tinatawag ng mga kagubatan. Iba po ito. Lalo-lalo na napapunta kayo sa lugar na kahit na bayan, pero hindi kayo taga roon, malaki po na itutulong nito. Pagdayo lang tayo, malaki po. Ha? Kaya nakakatuwa. Pero ganun pa man, basta lahat po ng dumating sa akin, talagang ito po ay binubuhusan ko ng panahon. Dahil pagbuhos ko ng panahon, para po sa inyo ito. Para po sa inyo lahat. No? Kasi po, ang ating gamit po, hindi ito yung basta-basta pag yun na may sakripisyo po. Kaya lang, kaya ko naman ginawa ito, nung pumunta dito sa akin, talagang mga antingero po ito mga ito. No? Mga antingero, talagang siguro napapagkatiwalaan nila ako. Hindi sila pupunta pa sa iba. Kasi nga po, sa bisa ng kapangyarihan ng mga banal na mga halaman o mga kahoy, gusto nila mapunta doon sa maayos at gagawa. Kaya po. So sobrang ingat ko po rito, pati yung pinaglagarian ito, iniipon ko po. Kasi alam ko malakas. Okay? Ngayon mga kapatid, about naman po sa one set po, about sa one set, lahat po tayo, kahit na may lumalabas po mga bago, kasi po itong one set na ito, multiple din ang power po nito. Multiple. Kaya kung mapapanood niyo po, meron po sa akin na si Richard Hernandez po, na San Francisco, California. Nagtuturo po siya ng mga gamutan din doon. Alam niyo, ginagamit nila yung lightning stick at saka yung Siete Virtudes. May pasyente po doon na talagang niya. Kaya nga po, sisikapin ko mai-upload to bukas. I-upload ko sa Facebook at saka sa YouTube. Kasi kanina nga po, ibinuhos ko yung oras ko dito po, para binuhos ko po rito yung oras ko para magawa ito. Kasi alam niyo mga kapatid, no? Sa pagkikreate lang ng mga molde, kung medyo talented tayo dyan, nagagawa naman po natin na kahit wala pa si molde, nakakagawa pa kaagad ako ng kung paano gagawin yung mga bagay. Pero alam ko naman kung production na, pwede natin mass production, pero hindi basta-basta. Kasi mas maganda po yun talagang ginagawa ng ako po yung gumagawa. Mas maganda yun. Mas the best po yun, mga kapatid. Kaya at ang napakaganda sa lahat po, lahat po ng mga gamit, lahat po kayo ng mga nakakuha na sa akin ng mga gamit, ito year 2024 na yan, panahon na. Kasi po, ang naitutulong yan, kaligtasan ng buhay. Number 1. Iiwas tayo sa iba-ibang uri ng masasamang mangyayari. Ang ibig ko sabihin po, di ba may mga nagpipredict
lilindol, marami mamamatay. Ang ibig sabihin doon, hindi tayo mapapasama doon. Basta manatili na tayo sa Ama, sa ating pananampalataya. Ngayon mga kapatid, speaking of pananampalataya, pag tayo po nananampalataya, nandun yung pagsamba. Sumasamba tayo. Diba? Nandun din po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sumunod tayo, yung pagsunod na yun, may langkap na gawa yun. Meron po kasi sumusunod sa pamagitan lang ng opo. Umuo ka lang. Sabi, nag-agree ka. Pero yung tunay na pagsunod, kung ano po yung sinabi, gawin natin. Tandaan niya na, yung paggawa po, yung po yung nagiging kasagutan ng salitang pagsunod. Kita niyo po, sinabi ng tatay mo, magwalis ka nga sa bakuran ha, mamaya, opo, di ba sumunod ka? Pero hindi ka naman gumawa. Iba po yung pag-agree. Iba naman po yung pagsunod na may gawa. Yun po yun. Yun po yung resulta. Kaya kapag ginawa mo yung utos, nandyan na yung merong babate na, uy, ang ganda naman ng bakuran yung linis. O, meron na may bumate. Kasi nga, yung ginawa mo, sumunod ka na, ginawa mo pa yung pagsunod mo. Ganun po yun. Ngayon, nakiama. Tayo po lahat, kanina nga po kasi, may napag-usapan kami, no? Meron akong kausap kanina na about doon sa mga gamit sa mga gamit. Totoo po, tingnan nyo. Ang mga gamit po, kahit na isang bodega yung gamit mo, katulad sa akin po, isang bodega Pero, kung ang ginagawa mo hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, walang kabuluhan yung kalakasan ng mga gamit. Diba, dami nating gamit. Pero yung pagkatao naman natin, yung ating espiritu, ay marumi kasi makasalanan. Yung mga gamit natin, hindi kasing lakas ng malinis ang espiritu natin. Hindi mo nawawala ang power niyan Ang problema nga, kapag ang gagawin mo, makasalanan, hindi kalooban ng Diyos, yung power niya, hindi nawawala. Hindi lang susunod. Na-pick up niya yun? Sabi niya, bet ayaw gumana. Ayaw gumana to. Bakit meron lang protection? Bakit ano pa rin? Bakit na natatablan pa rin ako? Meron nga nagsalitang gano'n, di ba? Ang sagot ko, ang kumukulang sa'yo, yung hindi mo naman kasama, pero kinakasama mo. Ngayon, hahanapin. Ngayon, siyempre pareho masasaktan po Tingnan niyo po, merong babae, hindi mo asawa, pero may nangyayari sa inyo lagi. No? Ang unang-unang masasaktan dyan, yung asawa mo. Di ba? Ngayon naman, para yan naman babae, para naman maniwala sa'yo, sisiraan mo ang asawa mo, sabihin mo, iwalay na kayo. Maniniwala naman yung isa. Umuwi ka pa rin. Magagalit yung isa. Diba? Pag nagalit yun, kung magician yun, black magic yun, naroon yun, o kaya pinakulang ka, tatablang ka. Bakit? Huwag niyo sasabihin na, meron na akong protection, bet, nakulang pa rin ako. Nawawala po yung yung authority, yung power authority po, nawawala. O kaya, hindi lang po gumagana the power of authority. Bakit hindi gumagana? Kasi nga po
yung ating kasalanan, ito po yung pumuputol o humaharang, no, sa authority ng kapangyarihan ng Diyos. Kasalanan. Kaya pinaliliwanag ko maigi po, katulad po ng isang pulis. Di ba, pulis po may authority to arrest criminals, di ba? Pero kung yung pulis mismo, ang kriminal, nakagawa siya ng labag sa batas. Pulis, yung authority niyang pagka-pulis, nawawala. Nawawala po authority niya. Kasi nga nagkasala siya eh. Halimbawa po, meron siyang sinaktan. No? Meron siyang in-abuse. Nawawala po yung authority mo. Kaya siya, pwede siyang hulihin ng kapwa niya, pulis. Pag napatunayan, may kasalanan siya. Ganon din po sa atin. Tayo po mga naglilingkod sa Diyos. Ang kapangyarihan po na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin at na-extend ko sa inyo, very powerful po yan. Very powerful. Napakalakas po niyan. Kaya huwag niyo sasabihin sa akin, bakit po tinatablan ako? Tanungin mo muna sarili mo. Huwag mo tanungin kung ano kapangyarihan na nandyan. Yung nga po kapag may mga gamit tayo, ilagay natin yung pagkatao natin sa Diyos. For example po, may mga gamit tayo. Nagdadrive tayo. Konting kibot lang masingitan ka na. Makikipagitgitan ka na, di ba? Halimbawa po, yung pinoproteksyon ng kapal ng Diyos. Kung hindi ka na talaga pinaproteksyonan yun, baka mabangga mo yun. Pag nabangga mo, ngayon, madadamay pa nga po yung madadamay pa nga po yung gamit Halimbawa, bumaba, parehas kayo, sabi niya, yan, may mga gamit ka, akala ko ba lingkod ka ng Diyos sira ulo mo kita nyo, nadamay pa. Pati paglilingkod sa Diyos, nadamay. Sabihin nun, nawawala yung kapangyarihan. Diba? Kaya dapat po, kapag may mga gamit tayo, iayos natin sa harapan ng Diyos yung ating pagkatao bilang isang naglilingkod sa Diyos. Yung po ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Kaya lahat po ng gusto, dapat maghari sa iyong isip ang kagustuhan din ng Diyos. Kaya po, lagi kong ipinapaliwanag sa inyo ito. Kaya lahat naman po na mayroong one set na, bawa meron na po kayong one set, huwag po kayong magalala anytime. Pag meron po dyan na parang iba nararamdaman, itry nyo. Ito po ay ilalagay nyo sa lalaki, ipit nyo. Try natin sige, ganito. I-explain ko po para malinaw na malinaw sa inyong isip kung paano kayo gagawa. Kasi ito po, tanggalin ko lang yung medyas ko. Yan po. Yan. Ito po. Ito po, ilalagay nyo dito. Pero, nakaano po yan, may kanto. Pag hinawakan nyo rito po, yan, medyo, ang press nyo po, konti lang po. Minsan nga po, pag ginanyan nyo, humihiyaw na po yung may sapi. Aalamin lang natin kung may sapi. Pag hinawakan nyo ganyan,
pinires yun ng konti, tanongin nyo, sino ka? Anong ginagawa mo sa katawang ito? No? Sabi niya, aray ko. Ang pangalan niya po, for example, Belen. Babae, Belen. Aray. Pwede ba magtanong ko, ano pangalan mo? Ako po si Belen. Tanggalin mo. Kasi nga po, kapag sinabi niya yung pangalan niya, understood na wala nakasabi. No? Wala nakasabi. And then, isang option ulit, no? For example, ulit. Sa iba naman, sa iba. Pagka ganyan nyo, medyo press ng konti lang po pag-press nyo. Ano pangalan mo? Halimbawa, pangalan niya, Ana naman po. Sino ka? Aray. Sino ka nga? Anong pangalan mo? Aray, sabi, masakit yan, nasasaktan na ako eh. Sino ka nga? Anong pangalan mo? Sabi ng, alisin mo yun, nasasaktan na ako eh. Kita niya, ba't di niya masabi? Pangatlong tanong. Medyo ipe-press mo ng konti, gano'n no? Press konti gano'n. Aray! Sino pangalan mo? Hindi ko alam kung sino pangalan ko. Yun na. Ibig sabihin nun, kapag sinabi niya, hindi ko alam kung sino ko, huwag mo na bibitawan yun. Doon. Pagkakaroon kayo ng komunikasyon, mauunawaan mo kung sino yung nasa katawan ng tao. Kaya pagkatapos ng gamutan, no? Umami na, ganyan. Nasabi mo na, huwag ka nang babalik. Ganun po, no? Eto na yun. Tanungin mo ang pasyente. Alam mo, for example, ang pasyente si Ana. Alam mo, Ana, yung iniipit kita at tinatanong kita, naririnig mo, di ba? So sabi niya, opo, naririnig ko. Ngayon, naririnig mo pala eh. Bakit yung tinatanong ko kung ano pangalan mo? No? Ano pangalan mo? Kasi hindi ko alam kung sino po tinatanong nyo eh. Yun. Kasi nga po, may nakapatong. May nakapatong ng ibang espiritu sa kanya. Naririnig niya. Kaya po yung pinapaalis na natin yung ano, sabi ko, ay paano? Yung pinapaalis ko yung mga tilig sa katawan, di ba? Ganyan ka ng ganyan, di ba? Tanggal niya sa tanggal eh. Oh. Alam mo, tinatanggal mo. Pero hindi mo alam, bakit mo tinatanggal? Kasi hindi nga ikaw yun. Galit po yun. Kaya dapat po, nauunawaan po ng lahat. Kasi pag nagtuturo po ako ng healing ko, ina-explain ko. Kaya tayo lahat po, pwede na. Hindi naman kinakailangan mag-aral ka pa at maggamot eh. Hindi kinakailangan. Ang kinakailangan natin, maniwala tayo na pwede tayo gamitin ng Diyos. Anytime, anywhere, everywhere. Kasi po, no? God is good all the time. Baliktadin mo. All the time, God is good. Hindi po pwede maging bad siya. Lagi siyang good. Ngayon naman, tayo naman po, dapat sumunod. Gagaranti ko sa inyo mga kapatid. Kasi, kaya naiiwasan po ng iba na parang ayaw nila tanggapin na gumawa sila ng ganang pagsaservice. May mga salita po yung ibang mangangaral eh. Hindi mo ba alam, tatakutin ka eh. Ang demonyo, malalakas yan, gaganti sa iyo yan, tatakutin ka eh. Ang Diyos ba, tinakot tayo? No. Lagi niya sinasabi sa atin, peace be with you. Oh. Kahit na lumilindol na nga eh. Di nga, kita mo po yung bangka na nakasakay si Peter. Oh.
Tapos si Jesus Christ natutulog pa. Ginising niya na. Guro! Lulubog na ang bangka. Tumayo siya. Sinigawan niya ang dagat. Tumila ka. Hangin. Alon. Tumahimik Bumuloy siya. Sinong tao to? Nakakausap yung alon? Nakakausap yung hangin? Ano sabi ng Panginoon Jesus? Masyado kayong natataranta. Wala ba kayong pananampalataya sa Diyos? Yung pananampalataya natin. Kulang sa pananampalataya, yung ayaw sumunod. Ayaw mababawasan yung pera. Bakit po? Kapag minamalas ba kayo, yung salitang malas, kahit anong mangyari, kahit sabihin mo nasa bangko pera mo, hindi lalabas kapag minamalas ka. Lalabas at lalabas, mag-withdraw ka para lang igastos mo sa kamalasan dumarating sa iyo. Pag nakakagawa kayo ng masama, gumawa kayo ng masama, may malas yun. Patawad ko hindi ko dapat banggitin ko. O halimbawa po yung sinasabi natin loto, may gumawa ng masama. Diba? Anong malas ang dumarating sa buhay niya? Yung pagtitiwala ng tao. Anywhere you go, parang wala kang mukha. Kasi lantad na lantad yung mukha mo na ikaw yung topic na pinag-uusapan, di ba? Kita niyo pagmumurahin sila ng tao sa social media. Kaya mga kapatid ko, mabuhay na lang tayo ng masaya. Kahit na simple lang ang buhay, yan po. And I guarantee God will prosper you. Ang pinakamaganda po sa ating ngayon, mga kapatid ko. Kaya nandito po ako sa inyong harapan. Yung katiwasayan, katotohanan, at pag-ibig dapat maghari sa ating lahat. Maraming may pera, di ba? Pag nag-away mag-asawa, yung isa pupunta doon kung saan pumunta para lang magsaya. Inuubos yung pera, pero hindi niya mabili pa kasi kaligayahan niya. Bagkus, mapapahamak pa siya at magkakasala. Diba? Sige po, Charles, Ramos Charles, join po kayo. Okay po. Angel, did you hear that? Brother Jaime Vicente? Okay? He's advising you. Okay, regarding curse and blessing. Okay? So, remember that. Okay. And the sacramentals, okay. Okay, he's looking at you.